So mga tol, bali nadali na natin yung problema nito sa clutch, sa cambio. Bali madali na siyang ipasok. Saka isa pa, itong clutch niya maganda na yung bigay ng hydraulic oil dun sa slave. Ito mga tol, bumalik yung ginawa nating Hyundai Grace. Ginawa natin yung aircon nito nung nakaraan. Bali, ngayon iba namang problema. Sabi ng may-ari, ang hirap ipasok na ng clutch, ng gear. Ang hirap na ipasok dahil kahit sagad na yung yung paa niya sa clutch, isa sumasabit yung gear. Kaya titingnan natin kung ano naging problema. Check natin yung transmission. Malamang baba tayo ng transmission ito. Alisa ngayon, jack na natin yung ilalim. Isa ko na to, baklasin yung transmission. Kasi may play na yung sa fork nya. Sige, balikan ko kayo pagka na baklas na natin. Pakita ko sa inyo kung ano yung naging problema. Ito na mga tol. Bali, palitan na natin ng ang fork, clutch fork nya. Bali, sasalpak na lang yan. Ilaline up na lang. Hindi pa nakasalpak yan. Ayan. Bali, naging problema niya yung clutch fork. Nilinisan na rin natin ng konti para mabawasan yung yung mga grasa-grasa alikabok. Ayan. Line up na lang natin yan, tapos salpak na. Bali, yun naging problema niya, yung fork. Eto, pakita ko sa inyo. Dahil lumalim na yung butas, tinutukuran niya yung ball bearing. Siyempre, apak-apak, kumain na din yung lumalim na yung butas. Kaya hindi na siya makapost masyado rito sa sa release bearing. Yan, pinalitan na rin natin to dahil may konting play na siya. Yan, bali lang naman pagkatapos siya na may kabit, test drive natin para malaman. Sinabi ko rin pala sa may-ari na nawawala isang bolt ng stabilizer, kaya binilan na rin natin. Bali, ito ipapalit natin. Kaya mga tol, pagkatapos balitaan ko kayo. So mga tol, bali nadali na natin yung problema nito sa clutch, sa cambio. Bali madali na siyang ipasok. Saka isa pa, itong clutch nya maganda na yung bigay ng hydraulic oil dun sa slave. Kasi dati
Pag inapakan mo, magsisimula lang siyang tumigas dito sa posisyon na to. Yan. Bali, dyan pala siya mag-start na magtulak ng fluid. Kaya, konti na lang yung naiaangat ng compression plate do sa clutch. Yan. Yan na lang yung travel na nagagawa niya. Tapos, pag binitaw mo yan, dyan pa lang, stack up na siya. Hindi na siya dumidiretso pataas. Kaya yung may-ari, naglagay nitong spring na to na nakasabit doon. Yan. Nakikita nyo. Yan yung nakasabit. Sinabit dito. Para yung clutch umangat ng diretso ng pataas na ganyan. Kaya ngayon, hindi na kailangan yung spring na to. Hindi na natin ilalagay yan. Kasi pag binitawan mo siya, diretso na siya sa taas. Kaya ganyan na. Ang ganda na ipasok ng cambio kahit anong gear. At hindi lang pala doon nagkaroon ng problema sa sa fork ng clutch. Bali, isa pang naging problema niya sa link. Itong kung mapapansin nyo, itong pin ng master cylinder ng clutch. Ayan, pudpud na. Yan ay isa sa mga nakabawas nung travel nung ng piston ng master cylinder ng clutch. Ayan. Kaya bago pa kumagat, ang travel lang kasi nung halos ganyan lang eh. Ayan, ganyan lang. Dito yan sa kabila. Nakikita nyo. Yan. Yan. Pag inapakan yung clutch. Yan. Yan. Yun yan sa pin nakalagay. Yung link ng clutch saka yan. Estado na, kaya halos hindi na umangat yung ating master cylinder, yung piston master cylinder. Isa pang problema, itong bushing nya estado na rin, kaya pinalitan na rin natin yan. Wala na tayong mabili nito. Bali, ginawa ko na lang ng tanso na sleeve. Yung ginawa kong bushing. Pwedeng tumagal din ng ilang taon. Yun. Jadi pag naputput ulit, di saka na lang palitan. Pero yun nga, okay na. Ayan, nakita nyo naman. Wala nang problema sa pagpasok ng gear. Isa pang issue nito, kaya natin inikot yan para magawa din natin yung handbrake. Kasi pag hinandbrake mo, halos hindi ko makagat yung handbrake niya. Yan. Kaya yung kabila nun, kabilang gulong, nagawa na natin ang paraan. Naayos na natin. Dito naman sa kabila. Kasi naging problema yung spring dito na nakakonekta doon sa automatic adjuster para pag maluwag na yung preno, ipaikutin niya tong gear na to. Itong nut na to. Para automatic na humigpit.
Ito. Yan. Tuwing apa kayo ng preno, iikot yan para pabukahin niya to ng tama. Itong dalawang brake lining na to. Bubuka yan pag maluwag. Pero pagka sakto naman yung lapat niya doon sa brake drum, hindi niya na makakayang itulak to paikutin. Yan. Hindi niya makakayaan ng paikutin yan. Kaya inilalagay yan dapat sa tamang adjustment. Yan. Kasi pag nasobra naman yan, iipit naman yung gulong nyo dito, yung preno, iipit. Tulad dito, hindi na siya masyadong makaikot yung gulong dahil sobrang laki naman ng spring na nakalagay dito. Importante rin na tamang spring lang nakalagay. Kasi nga luma na rin to sa sasakyan, marami nang gumalaw. Kaya basta na lang nagpapalit ng spring. Ngayon, okay na yung handbrake nito. Kaya ibabalik na natin yan. In-inspection ko lang kung may mga tagas pa may tagas na ba yung preno niya. Kasi para isabay na rin natin ang pagpapalit. Okay naman. Kaya tingnan nyo kung paano kumagat yung handbrake nito ngayon. Yan, free wheel yan. Yan. Handbrake natin. Yan. Gamitan pa natin ang kahit handbrake lang yan, kaya mo mag-higpit ng gulong. Set na natin ang pangbayan. Makakapit yung handbrake niya. Lang mga tol. Okay na to. Babalik ko na lang yung gulong niya dito. Soli na natin sa may-ari.